Pako ngayon sa atin pong pangaral muli ng salita ng Panginoon. Let's prepare ourselves at tawagin po natin sa pulpito ating Evangelist Bobby para mangaral po sa atin. Magandang umaga po sa lahat, mga kapatid. At hindi ko iniisip na ganito tayo karami ngayon sa ating anniversary. At pasensya na po. Sabi ko doon sa mga taga-Pasay, hanggang mamayang gabi kayo nakatayo dyan. And thankful ako, mga kapatid, na sa biyaya ng Panginoon ay blessed ng Panginoon. Sabi nga ng mga miyembro kung kailan kami kumonte, napataas ito, napalaki, at ngayon ay aircon. Kukunti lang po talaga kami. No? So tayong lahat po ay tumayo. Ephesians chapter 2 po ang ating mensahe. Let's turn to Ephesians chapter 2 po ang ating mga Bible. Ephesians chapter 2, start with verse 11. Itong chapter 2, Ephesians chapter 2 na babasahin po natin. One of my, ito yung pinakalagi kong binabasa from time to time sa akin. Sapagkat may nire-remind palagi ang Panginoon sa akin. At ngayong umaga pong ito, gusto kong pagkatapos ng anniversary ito, ay palagi po tayong ma-remind dito sa mga talatang ito. Sabi po sa verse 11, wherefore, what is the next word? Remember. Kapag ang Diyos po ay nagsabi, ang Bible nagsabi ng remember, tandaan mo yon. Huwag mong kakalimutan. Huwag mong kakalimutan. Ang sabi ng verse 11, wherefore remember that ye being in time past, Gentiles in the flesh, were called uncircumcision by that which is called the circumcision in the flesh, made by hands, that at that time, ito yung dapat nating palaging i-remember sa ating buhay, that at that time, ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope, and without God in the world. Kasama sa dapat nating alalahanin, verse 13, but now, thank God, in Christ Jesus, ye who sometimes were far off, are made nigh by the blood of Christ, for he is our peace, who had made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us, having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in himself of twain one human, so making peace, and that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby. Let's pray. Lord, salamat po sa pagkakataong ito. Marami po kaming mga first-time visitor dito po sa Batasan. At dalayan ko, Lord, maging ang mga ibang mga kasama po namin sa mga gawain, ay may mga visitor po sila. Hiniling ko, Lord, na ang mensaheng ito ay kumilos ang kalampuso. Matagpuan nila ang pangangailangan ng kaligtasan. At Panginoon, hinihiling ko, Lord, na ang mensaheng ito sa mga believers ay patuloy na mag-remind sa amin. Purihin ka dakilang Diyos sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. You may be seated po. So yan po yung ating text, no? Wherefore, remember. The word remember in the Bible it was mentioned 352 times. Babasa po tayo ng kahit di nyo nasundan, babasahin ko na lang po. Time and time again, ang Diyos po ay palagi po, iman nyo, 352 times. Remember, 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 sabi ng Diyos. Okay? Ang sabi po ng Bible, dito po, sabi ng Diyos, marami po dito okay? Ang sabi ng Panginoon sa Deuteronomy 24:9, remember what the Lord thy God did unto, sabi niya, Deuteronomy 24:18, and thou shalt remember
Deuteronomy 24:22, and thou shalt remember. Deuteronomy 25:17, remember. Deuteronomy 32 verse 7, remember the days of old, and time again. Meron pong napaganda sa Chronicles eh. Ito ang sabi ng Panginoon. 1 Chronicles 16:12, remember His marvelous works that He hath done, His wonders, and the judgment of His mouth. So, bakit kaya palaging sinasabi ng Diyos sa atin, remember? Tinignan ko yung salitang, the phrase, forget not. Huwag mong kalimutan, forget not. Yung isa, alalahanin mo. Abay, remember, tama bang Tagalog ko? Alalahanin mo. Yung forget not, huwag mong kalimutan. Nag-appear po siya sa Bible natin ng 8 times, yung word na forget not. Basahin po natin yung Psalms 103. Psalms 103 po. Buksan mo natin ang mga Bible this time. Psalms 103. Yung isa lang doon sa 8 pagkakabanggit po na forget not. Sabi po sa Psalms 103 and verse number 2. Ang sabi sa Psalms 103 verse number 2. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Bakit ang Diyos? Parang redundant ang Diyos eh. Bino po, remember, and then forget not. Bakit ganon ang Diyos natin? Kasi by nature, nung nagkasala po ang tao, kasama po sa pag-fall ng sin ng tao ay ang makakalimutin tayo. Nakakalimutan natin yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay natin kapag may problema na tayo. Nakakalimutan natin yung kabutihan ng Diyos kapag pangit na yung nangyayari sa buhay natin. Nakakalimutan natin yung kabutihan ng Diyos pagka wala na tayo makain sa pagkainan natin. Kaya ang Diyos palagi niya pong sinasabi, remember. Forget not. Ngayon pong umaga pong ito, nilaid ko na po yung foundation. Sabi diyan sa Jeremiah 2, verse 32, Jeremiah chapter 2, tingnan po. Etong masakit po na nakakalungkot sa party po ng Diyos. Tingnan niyo, Jeremiah po. Jeremiah chapter 2, verse 32. Ano ang sabi ng Diyos sa nation Israel? Jeremiah chapter 2, verse 32. Ang sabi sa verse 32, can a maid forget her ornaments or a bride her attire? Yung bang bride, makakalimutan mo araw ng kasal yung isusut mo? Pero sabi ng Diyos, yet my people have forgotten me days without numbers. Ang ibig sabihin, nakalimutan sa panahon ng Israel, nakalimutan nila ang Diyos sa mahabang panahon. Yung ibig sabihin, days without numbers. And sometimes, mga kapatid, ngayong umaga, nais kong meron po tayong mahalagang palagi pong i-remind po sa ating buhay. The title of my message ay, kung ano yung title na mapapakinggan niyo po, Remind Me of the Cross. Pakinggan po natin po itong kanta na to. Jabez, okay, yan. Wala kasi malang. Pakinggan mo muna natin ito. I love this song. Naagawa ko na mensahe because of this song. Remind Me of the Cross, ang title po. Every word was lived, every sin washed away. But as time passes by, Lord, if ever I fail to remember the price that you paid, remind me of the thorns you bore as a crown, the stripes that you bore, and the blood flowing down, the nails and the weight of my sin. Should a day ever come
like me. I'm amazed by your goodness, and it brings me to my knees. But if life takes its toll, and it's not well with my soul, then Lord, Take me back to Calvary. Should the day ever come when I forget what real love costs, remind me of the cross. when the sun of heaven, the sun is set, Suffered and died. Remind me of the thorn you wore as a crown, stripes that you bore, and the blood flowing down, the nails and the weight of my sin. Should a day ever come when I forget what real love costs, remind me of the cross. Remind me of the Nung napakinggan ko itong awit na to, remind me of the cross, because I have to make a message about this because laging sinasabi ng Diyos, remember, sabi sa ating text, remember. Ngayong umaga, let's go back to the cross and let's be reminded of what Christ did on the cross this morning. Kaya po, mensahe ko, remind me of the cross. I preached this nung Thanksgiving namin dito, January 3, 2016. So this is the second time na ipipreach ko po ulit ito. Okay? At ako pang pastor po noon. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. When I say cross, hindi po ang baka yung iba sa atin, mga bisita po, I'm not talking about the cross, yung kahoy. Pag ang Bible po ay nagbabanggit ng cross, hindi po tumutukoy doon sa kahoy na ginawang kwintas, na niluluhuran. Hindi po. When the Bible says cross, it speaks of what Christ did for us. When He died on the cross of Calvary, He was buried and He rose again on the third day. Yun po ang ibig sabihin ko, ngayong umaga, babalikan natin yung Calvary at alalahanin natin kung anong ginawa ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin. Remind me of the cross. Every time po na kapag iniisip natin, alam niyo kapag ka po ikaw kapatid ay nangihina at gusto mo nang tumalikod sa gawain ng Panginoon, just go back to the cross. And be reminded ano yung ginawa ni Kristo sa cross. And every time na minemeditate ko yung cross, merong realization kang marirealize. Every time na nare-remind tayo doon sa ginawa ng Panginoon, hindi lamang tuwing mahal na araw ginagawang pelikula, hindi lamang tuwing panahon ng mahal na araw nare-remind ka, pero every day sa ating buhay, let's always be reminded of what Christ did on the cross. Dahil pagka lagi mong nire-remind, magbibigay po ko sa inyo ng ilang mga puntos, kapag ka lagi niyo pong inaalala kung ano yung ginawa ni Kristo, number one, ito po yung unang-una po na realization, it will lead you to think of the awfulness of sin. Kapag ka tuwi-tuwi na iniisip natin yung cross, ulitin ko po, hindi yung kahoy hindi po yung kahoy ang malaga. Ang ginawa na reliyon, yun ang pinahalagan Hindi po yung kahoy ang mahalaga, yung nakapako doon sa kahoy. Amen?
Yun po yung lagi nating isipin. Bakit niya ginawa yun? Bakit siya napako doon sa krus? At palagi pag iniisip natin, pag binemeditate natin kung anong ginawa ng Panginoon sa krus, number one, maiisip mo kung gaano karimari-marim kasi ang kasalanan na nangyari sa tao. It will lead you to think of the awfulness of sin. Bakit nga ba? Kasi kapag inisip mo yung cross, bakit namatay si Kristo doon? Wala naman sa kasalanan. Bakit siya nando doon? Bakit siya nagdusa? And then you will come to realization, dahil sa kasalanan. Ano ba ang meron sa kasalanan? Nangyari po sa kasalanan, paradise was lost. God created the Garden of Eden. Nilagay niya po doon si Eva at Adan. And I do believe, ang purpose ng Diyos, I believe, kung ano man yung nararanasan nating hirap ngayon, kung ano man yung nararanasan nating kahirapan, problema, hindi po yun ang original na plano ng Diyos sa buhay ng tao. Because when God created man, He put them into the Garden of Eden. But when sin entered into the world, paradise was lost. At kailanman, hindi magiging paraiso ang mundong ito. Away, galit, patayan, nakawan, sigalot. Hindi kailanman ang mundong ito ay magiging paraiso. Kaya every time na nare-remind tayo doon sa krus ng Kalbaryo, marirealize mo, nandun siya because of my sin and your sin. It will lead you to think of the awfulness of sin. Because of sin, paradise was lost. Because of sin, the wages of sin is death. Ibig sabihin, nung nilalang ng Diyos ang tao, walang intensyon ng Diyos na mamatay ang tao. You understand that? Walang intensyon na ginawa niyang tao para mamatay. But because of sin, the Bible says, for the wages of sin is death. Kaya every time na nare-remind tayo sa kasalanan, lagi nating maaalala. Kaya kapag tayo po ay nanghihina, let's go back to the cross at alalahanin mo yung ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. At maiisip mo, bakit siya napunta ron? Because of your sin and my sin. Because of the sin of the whole world. Because of that, paradise was lost. The wages of sin is death. Sin separate man from God. Isaiah chapter 59. Pusa po natin mga Bible. Dahil po sa kasalanan, ang tao po ay napahiwalay sa Diyos. Isaiah chapter 59 and verse number 2. Ang sabi po sa Isaiah chapter 59, it says in verse chapter 59 and verse number 2, but your iniquities, yung pagsalangsang, mga pagkakasala, have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you that He will not hear. So mga minamahal, let's always be reminded of the cross. Dahil pag tumingin tayo sa cross, ang unang-unang maiisip mo, kaya siya napako dahil sa kasalanan natin. It will lead you to think of the awfulness of sin, the horrible and the effect of sin. Sin confuses man's guidance system. Kaya ang tao, walang tamang direksyon ng buhay ng tao. Wala eh. Okay? Hindi nila alam kung saan sila patutungo. Ang sabi sa Proverbs, let's open the Bible in Proverbs chapter 14 verse 12. Proverbs chapter 14 and verse number 12. It says in Proverbs chapter 14 and verse number 12, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Mga minamahal, ang daan na tinatahak ng lahat ng tao ay makasalanan, ay daan patungo sa kapahamakan. That's the result of sin in this world. Paradise was lost. The wages of sin is death. Sin separates man from God. Sin confuses man's guidance.
sin dooms our soul. At dahil sa kasalanan, ang tao po ay mapapahamak doon sa lugar ng dagat-dagatang apoy. Ang sabi sa Revelation, let's turn to Revelation chapter 20. Revelation chapter 20. It says in Revelation chapter 20 and verse number 14 and 15. Revelation chapter 20 verse 14 and 15. It says, the Bible says in verse 14, and death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Ang lake of fire, ang tao roon ay susunugin, magdurusa, magpakailan-kailan paman, for eternity, billions of years, trillions of years, and forever, magdurusa doon ng tao sa tinatawag na dagat-dagatang apoy, the lake of fire. And every time na bumabalik tayo doon at nire-remind tayo ng ginawa ni Kristo sa krus, ang unang-unang ma-realize mo, the awfulness of sin, yung resulta, sin dooms our soul. Sin brought Christ on the cross. Ang sabi sa 1 Corinthians 15, dahil doon sa kasalanan na yan, yun ang naghatid kung bakit may Kristo po na napako sa krus ng Kalbaryo. 1 Corinthians 15, tingnan, 1 Corinthians chapter 15, verse 3, for I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins. Namatay si Kristo dahil sa kasalanan mo at kasalanan ko. And always be reminded of what Christ did on the cross because napunta siya doon dahil sa kasalanan ng tao. Let's go to number 2. Pag lagi po tayong nare-remind ng cross, anong na-realize mo? Una, ma-realize mo kung ano ang resulta ng kasalanan ng tao. Pangalawa, it will lead you to think of Christ's death on the cross as one of absolute torture. Kapag ka nare-remind ka sa cross, hindi kung ano-anong inaalala mo. Ngayong umaga, let's think of what Christ did on the cross of Calvary. Para palagi po tayong ma-remind kung gaano kahindik-hindik yung dinanas ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. It will lead you to think of Christ's death on the cross as one of absolute torture. Isa-isayin po natin. Doon po sa cross, bago po siya doon napako, hinagupit po siya, hinampas po siya. Papasintabi po sa mga bisita po namin, ha? Huwag po kayong ma-open doon sa sabihin ko. Yung nakikita nyo doon sa simbahan ninyo na pagkalaki-laki na nakapako si Kristo, hindi po yun kung inilarawan po natin yung katawan ni Kristo nung nakapako po siya. Yung pong pinangahampas po sa kanya, and by the way, yung mga Roman soldier po, hindi ka pwedeng maging kasama sa, maging soldier ng Romano pag hindi ka macho, hindi ka malakas, hindi ka malaking tao. Isa yun sa qualification ng mga Roman soldier. Okay? Pagkatapos, yung kanyang latigo po, meron po siyang parang alambre na malambot, na may ganun po siya. And then pagkatapos yung bawat alambre pong ganun, may tusok-tusok po na ganun. Pagkatapos sa dulo po na may bulitas. Yun po yung pinangahampas po sa ating Panginoon. Ang sabi po sa Isaiah 53, hindi na po natin babasahin, nung siya po ay nakapako sa krus, hindi mo na siya makikilala dahil warak-warak na po yung kanyang katawan. Every time na mariremind tayo ng cross, maaalala mo kung gaanong hirap at sakit ang dinanas ni Kristo sa krus. The scourge, the beaten, the spit upon, dinuraan siya. Sino na sa inyong naranasang dinuraan dahil sa paglilingkod mo sa Panginoon? Sigurado, aakma pa lang duduraan ka, sasampalin mo na agad yun.
yung ikaw ay duraan, yun ay isang malaking insulto. Tama? Mas matindi pa yung sa minura ka eh. Tama ba? Yung duraan ka sa mukha. Parang nilait yung pagkatao mo noon. Minaliit ka talaga. Na para kang isang basahan. Di ba, sa ka madudura? Sa maruruming bagay. Hindi ka naman dudura sa malinis eh. Tama? So, dinuraan ng ating Panginoon. That speaks of something na yung Lord God bumaba dito sa lupa at naranasan niyang hampasin, paluin at duraan. Ano pa po, mga kapatid? Dahil Jew po siya, balbaro po ang ating Panginoon. Okay? Ang sabi diyan, yung kanyang balbas ay hinatak po eh. Sakit noon. Masakit yun. Okay? Ano po yung kanyang naranasan? Yan po yung mga reference. Kinutya siya. Ginawa siyang katatawanan ng ating Panginoon. Ano po ang kanyang naranasan? Stripped naked. And by the way po, nung ang ating Panginoon ay nakapako po sa krus, pag binasa po natin ang Bible, nakahubad po siya. Naked. That speaks of shame. Kaya nga po, inako ni Kristo yung kahihiyan mo. Marami tayong ginawang nakakahiya. Na pag nalaman ng nanay mo, kayo mga young people, mahihiya, nakakahiya. Na ikaw na mister, kapag nalaman ng asawa mo yung ginagawa mo, nakakahiya. Marami tayong mga bagay na nakakahiya. At yung mga bagay na yon na nakakahiya, na ayaw mong malaman ng ibang tao, nandoon sa krus ng Kalbaryo yon. He bore our shame on the cross of Calvary. Ano pa po? Nailed to the cross. Pinako po siya doon sa krus ng Kalbaryo. Number 1, tuwing maalala mo yung cross, maalala mo yung resulta ng kasalanan ng sangkatauhan. Number 2, tuwing mariremind ka ng ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, maalala mo kung gaano ka tinortured ang Panginoon natin sa krus ng Kalbaryo. Let's go to number 3. Remind me of the cross, it will lead you to think of God's judgment upon sin. Ito po yung mariremind ka. Ito po yung marirealize mo kapag ka inisip mo yung ginawa ni Kristo. Hindi lamang maiisip mo yung palang pagka binasa mo ang Bible at binasa mo yung mga pagkakataon na si Kristo po ay hinahampas at buhat-buhat po niya yung literal na cross hanggang doon sa Golgotha at doon sa pinako, ang maalala mo, bakit nangyari kay Kristo yan? Because of the sin of the whole world, ang tao ay nagkasala at wala kang pag-asa. Kanumang gawin mo at nailiban lamang sa ginawa ni Kristo, doon lamang magkakaroon ng pag-asa ang tao. And because of our sin, He went there on the cross of Calvary. And every time na mariremind ka sa cross, maaalala mo, gaano kahirap, gaano kahapdi, gaano kasakit yung dinanas ni Kristo para lang ikaw maligtas niya. And every time na mariremind tayo sa cross, lagi natin maalala yung kahatulan ng Diyos sa kasalanan ng sangkatauhan. Because, number 1, our God is a God of judgment. Isaiah chapter 30. Isaiah chapter 30. Ang sabi po sa Isaiah chapter 30 and verse number 18. Sabi sa Isaiah chapter 30 verse number 18, and therefore will the Lord wait that He may be gracious unto you, and therefore will He be exalted that He may have mercy upon you. For the Lord is a God of judgment. Blessed are all they that wait for Him. Ang Diyos po natin ay Diyos ng kahatulan. Listen, mga visitors po namin. Walang kasalanan na pwedeng gawin ang tao na makatatakas siya sa Diyos. Pwedeng makatakas ka sa batas ng lugar mo, sa pulis, may ginawa kang krimen, may ginawa kang kasuklam-suklam. Pero sa Diyos, lahat tayo po ay hahatulan ng Diyos. The Bible says in Hebrews 9:27, and as it is appointed once one man to die, and after this the judgment. Why? Bakit lahat po tayo ay haharap sa Diyos?
para hatulan ng Diyos because my God is a God of judgment. Walang kasalanan na hindi pwedeng makatakas sa paningin ng Diyos. Lahat ay papanagutin ng Diyos. Kung yung nakikita natin sa Facebook, napapanood sa television, na may mga taong pinatay, ni-rape, at pagkatapos yung mga angkan noon, naglalagay pa ng tarpaulin, justice doon sa kanamatay. Humahanap sila ng hustisya. Lalo na ang Diyos, our God is a God of judgment, and is a God of justice. At kailanman, mga kapatid, walang makakatakas sino mang tao sa katulan ng Diyos. And every time na mariremind tayo sa ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo, maalala natin, bakit ba siya napako sa krus? It will lead you to think of God's judgment upon sin. Nung panahon ni Noah, hinatulan niya ang mundo. Ginunaw niya ang mundong ito. Patunay na our God is a God of judgment. Nung panahon ng Sodom and Gomorrah, hinatulan niya. And then sa second coming, let's turn to second coming. 2 Thessalonians chapter 1 verse number 8. 2 Thessalonians chapter 1 and verse number 8. It says in 2 Thessalonians chapter 1 and verse number 8. It says in 2 Thessalonians chapter 1 verse number 8, in flaming fire, taking vengeance on them that know not God, and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. Time will come. Today, our God is a God of grace. But there will come a time in flaming of fire, taking vengeance of them that know not God. Because why? Because our God is a God of judgment. Ito po, ang dapat ninyong ma-realize, mga kapatid. Listen to this. Hindi lamang po per se, iisipin natin yung physical condition doon sa krus. Merong pong na-accomplish si Kristo doon sa krus. Basahin po natin. Okay? God pour out His judgment upon our sin in the person of our Lord Jesus Christ. Let's turn to Isaiah 51. Isaiah 51 verse 17. Isaiah 51, I hope tama po yung reference ko. Verse number 17. Watch this. 53 muna tayo. 53 muna. Bago yung 57, 52, 51, 17. 53 muna tayo. Verse 6 po. Lahat po tayo. Isaiah 53, verse number 6. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Mga kapatid, lalapit ako para lalo niyong mag-sink in sa inyo to. Halimbawa, itong batang ito, tayo kapatid, for the sake of illustration. Halimbawa, anak mo to. Anak mo to, ha? Halimbawa lang, this is just an illustration, ha? Anak mo to. And then, nagnakaw siya doon sa pitaka ng nanay ka. Anak mo to. Nagnakaw siya ng 1,000 doon sa wallet mo, tatay ka. Halimbawa, nanay mo, sa pitaka mo. Matutuwa ka? Mga magulang, matutuwa ka? Matutuwa kayo? Anong magiging reaction nyo? Magagalit ka. Watch this. Isang kasalanan lang yun. Ilang bilyon ang tao sa mundo araw-araw gumagawa ng kasalanan. At lahat ng kasalanan na yon, dala-dala ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi ba alam yon? Isang kasalanan, sige, thank you. Isang kasalanan lang yon yung binigyan ko sa illustration. Nagalit ka na. Isa lang yun, ha? Ilang kasalanan ang ginawa mo sa buong buhay mo? Isa ka lang. Ilang bilyong tao katulad mo na nagkakasala. Kasama na roon sa krus ng Kalbaryo ang panggagahasa ng mga kriminal. Kasama na doon ang mga pangloloko. Lahat ng kasalanan, pasan-pasan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Hindi nyo ba alam? Kaya nga sabi ng Bible po sa Matthew chapter 26, sabi ni Kristo, Lord,
let this cup pass from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. Akala ng mga maling pastor, ang inintindi nila, yung daw cup na yon na gustong wag matikman ni Kristo, na ipinapanalangin niya, na wag sana niyang maranasan, ang sabi niya kamatayan. No, hindi po natatakot ang Panginoon na mamatay sa krus ng Kalbaryo, dahil yan ay nakaprophesy na po. Ano yung cup na yon? Tinanay sa Isaiah chapter 51 verse 17. What is that cup? Isaiah 51 verse 17 na pinagpipray ni Kristo na wag niyang maranasan. Awake, awake, stand up, O Jerusalem, which has drunk at the hand of the Lord the cup of his fury, that was drunken the dregs of the cup of trembling and wrung them out. Alam niyo ba yung cup na yon? Ay pumipicture po sa puot at galit ng Diyos. Sino sa inyo, bibigyan ko ng 1,000, ang papayag na maglulublob sa Poso Negro? Ano niyo Poso Negro? Iimbakan ng Eba. Sino sa inyo? Wala, di ba? Bakit? May narinig ako nakakadiri. Could imagine the God who is holy, clean, walang bahid ng karumihanan, walang bahid ng karumihanan at kasalanan, bumaba sa lupa at nilublob niya ang kanyang sarili sa kasalanan ng isang katauhan. Pas malala pa yon sa inilublob niya ang kanyang sarili sa Poso Negro. He bore our sins at inilagay ng Panginoon yung lahat ng kasalanan ng isang katauhan. And when Christ was on the cross of Calvary, He became the sin personification. 2 Corinthians 5:21. It's not the Bible, 2 Corinthians 5:21. Sabi po sa 2 Corinthians 5:21. It says in 2 Corinthians chapter 5, and verse number 21. Say po sa 2 Corinthians 5:21. For He hath made Him to be sin for us. Naging makasalanan siya dahil sa iyo at sa akin. Ulitin ko yung example. Pinakamababaw na lang na illustration para makats ninyo. Nung nandun siya sa krus ng Kalbaryo, Parang nga siyang nakalublob sa isang imburnal na puro. Isipin mo, bigyan ko ng 1,000, lulublob ka doon sa Poso Negro, paglabas mo, may gumagano-gano pa sa mukha mo. Nakakadiri. Ganon na ganon ang larawan ng kasalanan mo at kasalanan ko. Nakakadiri. Nakakarimarim. Pero, lumublob siya doon. Sa nakadidirit, nakakakilabot, hindi mo maisip. But Christ did it for you and for me. Every time you think of the cross, every time na nare-remind tayo sa cross, number 1, maaalala mo kung anong naging resulta ng kasalanan. Every time na maririmain tayo sa cross, lagi mong maalala na ang Diyos natin ay Diyos ng kahatulan. Our God is a God of judgment. Our God, ang ating Panginoon, kung paano niyang naranasan yung torture. At maalala mo na ang Diyos natin ay Diyos ng kahatulan. And by the way, itong hindi naintindihan ng lahat ng mga denomination. Yung kasalanan mo at kasalanan ko, hinatulan na ng Diyos. Alam nyo sinong ang humako nun? Si Kristo. Ang sabi sa 1 Peter 2:24, buksan po natin, 1 Peter 2:24. 1 Peter chapter 2, verse 24. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 2, verse 24, and I will give an illustration. Who His own self, wala siyang naging proxy si Kristo. Hindi si Maria ang pwedeng maging proxy. Hindi ang pastor ang pwedeng maging proxy para sa kasalanan mo.
Hindi ang simbahan, hindi ang reliyon, hindi ang pare, hindi ang ministro, hindi rin yung Papa sa Roma ang magiging proxy. Sabi diyan, who his own self, siya mismo, bear our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sin, should live unto righteousness. Asa si Brother Jules? Brother Jules, halika nga dito. Pengang pamalo. Medyo ka lang. Perang pamalo. Tubo. Ayan. Yan. Talikod ka. Ba't ang laki naman ito? Talikod ka. Bawat kasalanan ng tao, bawat parusa ng tao, si Kristo ang umako. Pag nanakaw, hinampas ng Diyos doon sa krus. Pangangalunya, hinampas ng Diyos yun doon sa krus. Lahat ng kasalanan mo, pinarusahan ng Diyos. Pero hindi ikaw ang nagdusa. Bakit hindi ko naranasan yung parusa ng kasalanan ko? Kasi inako niya eh. Siya yung umako ng parusa ng kasalanan mo. Thank God na ako na makasalanan, na dapat ikaw dapat ang ibitin doon at pakuin at ang pasampasin. Hindi mo naranasan yon dahil may ginawa na si Kristo sa'yo. Thank you, Brad. May 100 ka sa akin mamaya. Hindi po. Dahil siya po ang umako nito ng parusa sa'yo. Kaya, hindi ko maintindihan itong mga iglesia ni Kristo nung nakadebate ko nung ako'y nasa Nueva Ecija pa. Sabi niya, maniwala lang. Ligtas na kayo mga baptist. Sampalatayanan lang si Kristo, ligtas na, ang dali naman. Sabi ko, sa part ko, napakadali. Kasi paniniwalaan ko lang eh. Sasampalataya lang ako sa Kanya eh. Sa part ko, napakadali. Pero sa part ni Kristo, hindi madali yun. Dahil siya po ang umako ng parusa mo at parusa ko. Every time na nare-remind tayo sa cross, it will lead you to think of God's judgment upon a sin. Number 4, every time na ginagawa ko, I keep on reminding myself of the cross of Calvary. Because every time na nare-remind ako sa krus ng Kalbaryo, lagi kong maaalala, number 4, it will lead you to think of God's amazing grace for us. Pagka maalala mo ang cross, lagi mo maalala yung kagila-gilalas na biyaya ng Diyos. The amazing grace of God. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretched like me. And I was blind, but now I see. Amen. Alam niyo po yung grace ng Diyos kung bakit po naging libre. Bakit po ang salvation ngayon ay free. Takasan nyo na yung mga simbahan ninyo na kung ano-anong pinapagawa sa inyo para makarating sa langit. Yan po ay malaking kasinungalingan. Ang kaligtasan po ay libre na because Christ died on the cross. At every time na maririmain tayo doon sa ginawa ng ating Panginoon, lagi mo maalala yung kagilagilalas na biyaya ng Diyos. It will lead you to think of His God amazing grace. His grace is, sabi ng Bible, is a free gift from God. Romans chapter 5, verse number 15. Romans chapter 5 and verse number 15. Ang sabi sa Romans chapter 5 and verse number 15. It says in verse number 15, but not as the offense, so also is the free gift. For if through the offense of one many be dead, much more the grace of God and the gift by grace. Alam nyo, parang nare-redundant ako din sa salita ng Bible eh. But not as the offense, so also is the free gift. Actually, yung gift per se, free yun eh. Pero alam nyo, para lalo mo ma-appreciate, nilagyan pa rin niya ng free. Baka kasi dumating ang panahon, ang gift hindi na maging free. O, di ba?
Happy birthday. May regalo ako sa'yo. Ano yan? Quintas. Mahal yan. Pag may pera ka na, bayaran mo ha. Minsan, every time na mariremind tayo sa cross, it will lead you to think of God's amazing grace. We obtain salvation. Alam niyo mga kapatid, mamaya, sabi ng kanta, ano ba tayo? Dust. Ang sabi po sa Ecclesiastes chapter 12, verse 7. Alam niyo kung anong katumbas ka lang? Alam niyo kung bakit walang pwedeng maghambog sa atin sa harapan ng Diyos? Sa harapan ng Diyos, katulad ka lamang ng isang alikabok. You're just a dust. Number 2, you're just a worm. Another thing sa Bible, you're just an unprofitable. Ito po yung kalagayan mo, frail. Yan po yung condition mo sa harapan ng Diyos. Isang dust. Sino sa inyo, nakapagpupunta ka sa probinsya, mag-iipon ka ng mga alikabok, pagkatapos i-display mo sa sala mo? Palagi ko, medyo sobra na yung tornilyo mo sa utak mo. Medyo kumakalag-kalag na ng konti. Bakit? Ano meron sa dust? Nothing. Worm, uod, naku po. Ano yung? Kukunin mo, gagawin mong pet, nalagay mo sa aquarium, tapos ipagmamalaki mo sa mga kaibigan mo, may bago akong pet. Ano yun? Uod, Mga kapatid, yan ka sa harapan ng Diyos. Ayan yung mga references. Kulang po ang time natin. You're just a dust. Ecclesiastes 12:7. You're just a worm. Job 25:6 and Psalms 22:6. You're just unprofitable. You're just frail. Mga kapatid, you're just dogs. Matthew chapter, mas maganda basahin natin, 15. Meron pong isang babae na hintil po, na lumapit sa ating Panginoon sa Matthew chapter 15. At humihingi po siya ng tulong. Tandaan po niyo mga kapatid ha, ito ikaw. Kahit gaano ka kaganda, sa harapan ng Diyos, isa ka lamang dust. Sa harapan ng Diyos, you're just a worm. Sa harapan ng Diyos, you're just unprofitable. You're frail. Ikaw ay dogs. Aso lang sa harapan ng Diyos. Saan sa Bible yon? Matthew chapter 15. Tignan po nyo. May lumapit po na babae po, isang Gentile woman po na lumapit sa ating Panginoon. Verse 22, Matthew 15. Buksan po natin lahat ng Bible natin. Verse 22. And behold, a woman of Canaan came out of the same coast and cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, thou son of David. My daughter is grievously vexed with the devil. But he answered her not a word. Hindi po siya pinansin ng ating Panginoon. And then, nagpumilit po itong babae. Sumagot po si Kristo, hindi ako naparito sa verse 24. But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Verse 25, dahil nakita ng babae na wala po siyang, na siya po ay hindi karapat-dapat na makatamo ng tulong ng Panginoon, ang ginawa ng babae, lumuhod sa harapan ng Panginoon. Verse 25, then came she and worshiped him, saying, Lord, help me. Biro mo, nagpatira pa na yung babae sa harapan ng Panginoon. Sabi niya, Panginoon, tulungan mo ko. Hindi po sinagot ng Panginoon. Verse 26, but he answered and said, it is not meet to take the children's bread and to cast it to dogs. Hindi nararapat yung pagkain sa mga anak, ipakain sa mga aso. Mga kapatid, every time na nare-remind ka sa cross, lagi mong maalala yung kasaganahang biyaya ng Diyos. And thank God
because of His grace, nahabag ang Diyos sa'yo. Thank God because of His grace, namatay si Kristo para sa'yo. And because of His grace, ako na makasalanan, hindi karapat-dapat patungo ng impyerno. Because of His God's amazing grace, niligtas niya po tayo. Meron pong isang kanta na every time naririnig ko po yung kanta na yon, I'm looking forward na marinig ko yun sa langit. And someday, some glorious morning, I shall see Him face to face, all because of God's amazing grace. Alam niyo mga kapatid, pagdating mo sa langit, all because of His amazing grace. Let's always be reminded of the cross because every time na na-remind tayo, it will lead you to think of God's amazing grace. Number 5, it will lead you to think of His unlimited forgiveness for the sinners. Every time na ma-remind tayo sa krus ng Kalbaryo, darating ka sa realization na thank God na dahil po sa krus ng Kalbaryo, kahit gaano kalaki, kahit gaano katindi yung kasalanan mo, kaya kang patawarin ng Diyos. It will lead you to think of His unlimited forgiveness. Ang sabi po doon sa Bible, sa Luke chapter 23 verse 34, then said Jesus, Father, forgive them, for they know what they do, and they parted His raiment and cast lots. Ephesians chapter 1 verse 7, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Colossians 1:14, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. Mga kapatid, kahit na ikaw na ang pinakamasamang tao sa balat ng mundong to, kaya kang patawarin ng Diyos. Merong isang bata at the age of 8 or 9 years old sa Mindanao, pinatay sa harapan niya yung kanyang magulang. At the age of 8 or 9, mga 10, mga ganon. Hindi ko, matagal ko narinig testimony po nito eh. I think mga 9 years old siya o 10 years old. Pinatay sa harapan niya yung kanyang mga magulang. At isinumpa niya sa sarili niya. 5 po sila yung pumatay. Nanay niya at tatay niya. Sabi niya, papatayin ko kayo. At the age of 15, listen, napatay niya yung dalawa. Sa edad na 15 anyos, sa edad na 10 years old, nung nakita niya pinatay yung kanyang mga magulang, sabi nitong batang ito, papatayin ko kayo. At the age of 15, hinanting niya na yun. At dalawa doon na napatay niya. At the age of 18, napatay niya pa ulit yung dalawa. Yung isa, nasa Manila, nagpunta sa Manila, at napunta sa mga gang, napunta sa mga masasamang tao. At the early days ng mga 70s, yan po, yung mga krimen na nangyayari ng panahon na yun, 60s, 70s, 80s, kasama po siya doon. Tad ng tato. Lahat ng kasamahan, ginawa niya sa buhay niya. At napunta po siya sa presohan, sa munti. At hindi niya alam, akala niya talagang alam na, totoo naman talaga, napakasama na niya. Imagine mo, 15 anyos, 2 taong napatay mo. At the age of 18, 4 na yung napatay mo. Siguro hindi ka didikit dun eh. Siguro pag ikaw babae, nakatabi mo sa jeep yun, hindi ka bababa ka eh. Matatakot ka eh. But you know what? Thank God of the cross. Nung nakakilala sa Panginoon nyo, He was forgiven of all His sins. Ngayon, naglilingkod na sa Panginoon yung taong yun. Bakit?
Dapat mamatay yun. Salamat ka na lang. May krus. May Kristo na napako sa krus. At kahit gaano kalaki yung kasalanan mo, kaya kang patawarin ng Diyos. Kaya kang patawarin ng Diyos because every time you are being reminded of the cross, it will lead you to think of His unlimited forgiveness for the sinners. Thank God na pinatawad tayo ng Panginoon. Number 6. Ito ang pinakamasarap sa lahat. Every time na tayo po ay nare-remind ng cross, number 6, it will lead you to think of His unconditional love for us. Amen. Sabi doon ng kanta, kakantahin sana namin, mamaya na lang eh. Kakantahin ko na muna yung prelude ko, I don't know why Jesus loves me. I don't know why He cares. I don't know why He sacrificed His life. Oh, but I'm glad. I'm glad He did. Alam nyo, hindi ko maisip, pakinig kayo, Miggy, hindi ka minahal ng Diyos dahil kaibig-ibig ka. No! Hindi ka minahal ng Diyos because you deserve it. No! Walang bagay na nakita ang Diyos sa'yo para mahalin ka niya. You're a wretched sinner. Katulad ka ng isang kriminal, katulad ka ng isang nakakarimarin na isang taong makasalanan, and yet, despite of that condition, minahal tayo ng Diyos. At yung pagmamahal niya, it is unconditional love. Hindi katulad ng pagmamahal ng tao. Mamahalin kita pag minahal mo ko. Conditional, di ba? But you know what? Thank God of the cross. Because of the cross, it will lead you to think of His unconditional love for us. Thank God na merong Diyos. Iniisip ko, para bang ikaw ay isang, ganito yun eh, parang isang napaka mayaman ka, billionaire ka, nakatira ka sa isang magarang bahay, magarang sasakyan, hindi mo nararanasan maputikan yung iyong paa, kamay mo. And then nakakita ka ng isang pulube na gusgusin na 10 taon nang hindi naliligo. Ang dumi-dumi, makinig kayo, Miggy, ang dumi-dumi, ang baho-baho niya, grasa na itsura niya, yung buhok niya matigas na dahil hindi na naliligo, hindi na nagtututbrush, napakadumi. Pero, kaya mo bang akapin yung tao na yon? Ganon ang ginawa ni Kristo sa'yo. Yung bang taong na yon, pag nakakita ka ng taong grasa, kaibig-ibig ba siya? No! Kakap-akap ba siya? Baka sabihin pa ng mga young people na babae rito, no way! Pero ganun ang ginawa ni Kristo sa atin. Inibig ka niya kahit hindi ka kaibig-ibig. Minahal ka niya kahit hindi ka karapat-dapat na mahalin. And every time na tayo po ay nare-remind ng cross, maalala mo yung kanyang unconditional love na ginawa ng ating Panginoon. Ang sabi sa Ephesians chapter 2 verse number 4, but God who is rich in mercy, for His great love, thank God for His great love, amen? Wherewith He loved us. Sabi ng kanta, I don't know why Jesus loves me. I don't know why He cares. I don't know why He sacrificed His life. This is the good thing. Oh, but I'm glad He did. Thank God for His amazing love. Ang sabi sa 1 John chapter 4, verse number 10, verse 10, herein is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be a propitiation for our sins. Ang sabi sa John 15:13, greater love hath no man than this,
that a man lay down his life for his friends. One time, doon sa evangelistic sa Nueva Ecija, may kumakanta roon habang nagano, sabi ng kanta, yung great, the greatest, tingnan nyo, mali po itong kanta to. Maling-mali po ito. Sabi ng kanta, the greatest love of all. Nung lyrics, learning to love yourselves. Watch. It is the greatest love of all. Wrong! Ang pinaka-greatest love of all, yung buhay ni Kristo, hindi niya pinahalagaan, hindi niya minahal, kundi isinacrifice niya para sa'yo. That is the greatest love of all in this world. Hindi yung mamahalin mo sarili mo. Pag mahal mo sarili mo, ayaw mo masaktan yan. Pag mahal mo sarili mo, ayaw mo mag-sacrifice. Pag mahal mo sarili mo, it will create pride at ipagdadamot mo. Pero ang pinaka-greatest love of all, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. That is the greatest love na ginawa ni Kristo. Yung ialay niya ang buhay mo para sa iyo na makasalanan. Every time na tayo po ay nare-remind sa cross, the word for us, and then it will lead you to think. Watch. Malapit na po ang matapos. Number 7. Pag lagi po tayong naiisip yung cross, anong maiisip mo? It will lead you to think of the power of Christ's death on the cross. Alam mo mga kapatid, makapangyarihan po yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Alam niyo bakit? Dahil sa cross, He defeated Satan. Nagapi niya po ang Diablo. Hebrews chapter 2 verse 14. Tingnan po niyo. Hebrews chapter 2 and verse number 14. Ang sabi sa Hebrews chapter 2 and verse number 14. It says in Hebrews chapter 2 and verse number 14, for as much then as the children are partakers of flesh and blood, He also Himself likewise took part of the same, that through death He might destroy him that had the power of death, that is, the devil. Ang ginawa ng Panginoon, yung kinakatakutan ng tao na kamatayan, pinasok ni Kristo yun. At naranasan niyang mamatay. Meron pong isang tribo po sa Africa, na meron po silang pamapaniniwala, na doon sa ilog na yon, ang tawag po nila doon ay River of Death. Dahil marami ng pag naligo doon, marami ng namamatay. Kaya pasalin-salin na nerasyon, tinawag po nila yon, yung river na yon, na ilog ng kamatayan. At walang sino mang doon sa tribe na yon, sa tribo na yon, na kahit ibasaman lang niya yung kanyang paa doon sa ilog na yon, dahil natatakot sila, dahil ang kanilang paniniwala, mamamatay ka. Merong isang pandemic na nangyari po sa kanilang lugar. Nagkaroon ng plague, peste sa kanilang lugar, at unti-unti may sakit na kumakalat doon sa tribo na yun. At unti-unti namamatay, one by one, yung sa tribo na yun. At pumunta yung doktor, kaso limited lang po yung kanyang gamot. At halos lahat na ng tribo na yon ay may sakit. At nag-aantay na lang sila ng kamatayan dahil walang lunas sa karamdaman nila. Sabi ng doktor, tutulungan ko kayo. Pupunta tayo sa kabayanan. Sumama yung mga buong tribo sa kanya dahil yun lamang ang natitirang pag-asa. Yung doktor na yun ando doon sa kabilang ibayo ang gamot para sa kanilang karamdaman. At unti-unti habang sila'y naglalakad, may namamatay na sa daan. At pagkatapos noon, kailangan nilang lumusong doon sa ilog na yon, mga kapatid. At nung lumusong na yung doktor, nagulat siya, walang sumusunod sa kanya ng mga tribo. Sabi niya, bakit? Ito lamang ang tanging daan para tayo makapunta sa kabilang bayan.
Lahat, hinimok niya yung mga tao. Ayaw sumunod dahil alam nila mamamatay yung doktor. Sabi niya, sabi ng pinakapinunong tribo, hindi kami pupunta dyan. Bahayaan na lang dahil mamatay kami dito dahil mamamatay din kami dyan. Dyan sa ilog na yan. So ginawa ng naglangoy-langoy siya, hindi naman ako namatay. Wala, hindi niya makumbinsi yung mga tao sa tribo. Alam yung ginawa ng doktor? Inulublob niya yung sarili sa ilog. Inulub niya ng todo. Sabi mga tribo, inisip nila namatay na yung doktor. At bigla po siyang umahon. Tapos sabi niya, namatay ako. Kasi yan paniniwala eh. At muli akong nabuhay. Para lang ano. So lahat ng mga tao ay lumusong na. Nawala na yung takot nila doon sa ilog na yon dahil merong isang tao na nilusong ang ilog ng kamatayan. Mga kapatid, wala tayong dapat katakutan sa kamatayan dahil doon sa krus na Kalbaryo, nilusob ni Kristo, inilublob niya ang kanyang sarili sa kamatayan. At doon sa kamatayan na yon, nagtagumpay siya. He defeated the devil. Bakit ka matatakot sa kamatayan kung saved ka? Alam mo bakit ka natatakot sa kamatayan? Kasi hanggang ngayon, din pa rin tiyak kung paano ka maliligtas. But thank God, because of the cross, it will lead you to think of the power of Christ's death. It is a power to raise you from the dead. The middle wall of partition has been broken down. Yung partition na naghahati between Jew and Gentile, yan po'y nawasak. Hell is vanquished. Yung impyerno po, kapag ikaw ay sumampalataya ngayon, doon sa kasapatan na ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, kailan paman ay hindi mo mararanasan, kailan paman na mapunta roon sa lugar ng impyerno. You know why? Dahil yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ay makapangyarihan para iligtas ka sa tiyak na kapahamakan ng impyerno. The final sacrifice was over. Hebrews chapter 10. Hebrews chapter 10. Alam niyo po mga kapatid, yung final sacrifice para sa kasalanan mo, tinapos ni Kristo. Tingnan niyo po. Verse 10. By the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Sabi ng Bible, yung katawan ni Kristo na napako sa krus ng Kalbaryo, once and for all, tinapos niya na yung problema sa katubusan ng tao. Pero itong problema, verse 11, and every priest, bawat pare, sabi ng verse 11, and every priest standeth daily ministering and offering oftentimes the same sacrifices which can never take away sin. Bawat pare na nagmimisa at palaging tinataas yung katawan ni Kristo na inaano nilang sacrifice, sabi ng Bible, which can never take away sins. Wala kang mapapala palagi sa kakamisa mo dahil kailanman hindi ka mapapatawad, hindi mawawala ang kasalanan mo. Pero verse 12, but this man, talking to the Lord Jesus Christ, after he had offered one sacrifice for sins, forever sat down at the right hand of God. Every time na mariremind tayo sa cross, maaalala mo, yung ginawa ni Kristo ay sapat na. Wala ka nang idadagdag pa. Hindi mo kailangang lumuhod at magmanalangin. Hindi mo kailangang magmakawa sapagkat tinapos na ni Kristo ang sakripisyo. Hindi mo kailangan magsakripisyo. Hindi mo kailangan katulad sa Quiapo na mula doon sa pintuan nakaluhod at naglalakad. Hindi mo kailangan gawin yon. Dahil yung ginawa ni Kristo, sapat na para maligtas ka ngayon. Kung sasampalataya ka sa kabuto ng puso mo, ipapatong mo, mananampalataya ka doon sa kapangyarihan ng ginawa ni Kristo sa krus. Ngayong oras na ito, ligtas ka. It will lead you to think of the power of Christ's death on the cross. Our sin had been paid in full. Thank God,
Nung namatay si krus si Kristo, hindi po installment ang ginawa niyang pagtubos sa'yo. Yung bayad na ginawa niya, buo. Sabi nung isang babae, lumapit siya pa kay Father, Father, nasa na po ba yung asawa ko? Nasa purgatorio siya. Sige, ipanalangin mo pa. Paglipas ng ilang taon, Father, nasa na? Wigi na, nakaahon na yung ulo doon sa purgatorio, pararay pa. Hindi po ganoon. Hindi po installment ang ginawa ni Kristo sa'yo. Binayaran niya yung kasalanan mo at yung kanyang ipinambayad. Buo. Kumpleto. Sapat. Wala ka nang idadagdag pa. Amen. Here's the challenge, Christian. Here's the challenge. Every time na mariremind ka sa cross, it will lead you to think of thanking Him for all the things He had done for us. Every time na naalala ko yung cross, alam niyo ang lagi ko nasasambit, Lord, thank you. Pag may mga oras na panahon na parang nangihina ako, I will read my Bible and go back to the cross where Christ died there. At every time na minemeditate ko yung ginawa ni Kristo sa krus, ang lagi kong nasasambit sa sarili ko, Lord, salamat. Salamat, Panginoon, na ako ng makasalanan, papunta ng impyerno, ibinigay mong yung buhay at napako ka sa krus ng Kalbaryo. It will lead you to think of thanking Him. Alam nyo, Luke chapter 17, iko-close ko na po rito. Sorry, medyo mahaba pala, ano? Buti na lang tinawag ka agad ni Pastor. Luke chapter 17, alam ko marami pang programa, pero patapos na po tayo. Luke chapter 17. Meron po ditong kwento po na ketongin. 10 ketongin po sila. Hindi ko na po, sa Luke chapter 17, verse 11 to 19, hindi ko na po babasahin for the sake of time, pero tingnan, inote na lang po ninyo, meron pong 10 ketongin po doon. Kapag ka ikaw ay may ketong nung panahon na yon, wala pong gamot. Buti ngayon, may gamot na ngayon eh. Pero nung panahon po ni Kristo, wala pong gamot. Pag nagkaketong ka nung panahon na yon, aantayin mo na lang yung kamatayan mo. At yun yung nakakatakot na kamatayan. Yung may ketong ka. Bakit? Dahil unti-unti, yung daliri mo nalalaglag. Ay, nalaglag yung daliri ko. Unti-unti, naagnas ka. Tama ba ako? Tama ba ako? O mali yung kwento ko? Tama ba? Naagnas ka. At inilalayo ka sa komunidad. Isang araw, nakatagpo nilang Panginoon. At yung 10 ay pinagaling ng Panginoon. Pero alam niyo mga kapatid, the lepers came to Jesus for a cure. He healed them. And one, itong nakakalungkot eh, isa lang ang bumalik para magpasalamat. Alam niyo mga kapatid, ang panahon ngayon, ito yung panahon na ungrateful ang tao. Ungrateful sa kanilang mga magulang. We're living in a day na ang mga bata ngayon, kaya nga, nababless ako doon na doon po nasa Pangasinan ngayon yon, yung pamilya na yon. I will nakaka-relate ba kayo? Tinulungan mo na't lahat, bandang uli, ikaw pang masama. Tama ba ako? Why? You know why? Dahil nabubuhay tayo ngayon, mga magulang, na mga bata ngayon ungrateful. Binigyan mo ng baon na bibigyan mo ng baon na 100, yan lang. Samantalang tayo, 10 pesos lang. Tama ba ako? Tuwang-tuwa na tayo eh. Pero yung mga bata ngayon, bigyan mo ng 100, magrereklamo pa. We're living in a day na ang tao pa ngayon na ungrateful. Hindi marunong magpasalamat. Ungrateful to parents. Mga kapatid, what else? Ungrateful toward one another.
Ay mga members ng BBBC, hindi po biro-biro yung ginawa ng pastor nyo dito. BBBC, Quezon City. Hindi biro-biro yung ginagawang sakripisyo ng pastor na to. And sana naman, kung ayaw mo ni dito sa church na to at aalis ka, huwag ka namang gagawa ng anumang kwento para dito. Alam niyo, karamihan mga umalis dito, parang feeling nila silang biktima. Feeling pa victim yung mga taong yun. Pero silang nanakit. Silang nag-divide. Silang nagsumakit dito sa church na to. And yet, pag nakakwentuhan mo sila, feeling nila, sila yung biktima. Mahalin niyo itong pastor na to. Love this man of God. Suportahan niyo. Pag sinuportahan niyo, kasama na ako, siyempre. Ungrateful toward another. Ungrateful to God. Ngayong umaga, bago kayo pumunta rito, sinambit mo ba sa Diyos, Lord, thank you. O see? Lumilipas yung maghapon, di mo man lang napasalamatan ng Panginoon. Alam niyo itong isa sa mga bumalik po sa Panginoon, he is thankful for God's love. Every time na mariremind tayo sa cross, it will lead you to a realization na, Lord, thank you. Salamat sa buhay na walang hanggan na binigay mo sa akin. Salamat sa biyaya ng kaligtasan. He is thankful to His love, for God's love. And then, He is thankful for the cleansing power of Christ. May ketong siya. 10 sila, isa lang ang bumalik para magpasalamat sa Panginoon, para pasalamatan ang pagmamahal ng Diyos. And because of Christ's love, gumaling siya. Pangalawa, yung ketongin na yun na bumalik, nagpapasalamat siya na dahil nilinis na siya, na wala na yung sakit na ketong. Thank God na ako na makasalanan. Kung hindi ako naligtas, hindi ko alam kung nasan ako ngayon. He is thankful for the cleansing power of Christ. It was incurable. It was defiling. He is thankful for Christ's desire for fellowship. Dahil ang sabi ng Panginoon, di ba 10 kayo? Bakit isa lang ang bumalik para magpasalamat? Nasaan yung 9? Mga kapatid, matapos kang niligtas ng Diyos, believers, come on. Sana katulad ka ng isang ketongin na yun. Nababalik ka sa Panginoon at sasabihin mo sa Panginoon, Lord, thank you. Thank you for saving me. I want to close po. I'm thankful for the change that He has made. Meron pong isang kanta po, pakinggan po natin ng maigi, and I will close po. Patungkol po ito sa isang ketongin. Nakilakas mo, Jabez. I-end ko na po rito. Pakinggan po natin ang maigi, and I will close. Lakasan niyo pa. Ang ganda ng kanta na to. And lowly lepers, all hope was lost, outcast from the city, living in the night. Jesus came by their way, for their Namnamin natin, mga kapatid. Ang ganda ng kanta nito. Master, have mercy, come and touch me. As they ran to the temple, they Yung 10 na yon, pinagaling sila. turning back was one of Isa lang ang bumalik. all his heart and his soul. He said, thank you Sana mga kapatid, for all your mercy on me. yun ang palagi araw-araw nabubukas sa bibig natin. Every morning, sabihin mo sa Panginoon, Lord, thank you.
Because may ginawang Panginoon, nakagilala sa mo. And lo, all hope is lost. Outcast from the city, living in the past. Jesus came by their way, heard their broken plea. Master, have mercy, come and touch me. As they ran to the temple, they were made whole. Amen. Turning back was one of them with all his heart and his soul. Ito sana ang lagi natin sabihin araw-araw sa buwan natin. Thank you, Lord. Amen. For all your mercy on me, Amen. if not for your grace, Thank God for His grace. I could not be free of the burden I had that I carried so long. Now I am free and I'm heading home, and I wanna say thanks. This is the part I like. Ito maganda. Was a lowly sinner We're alone. Tayo po yung mga makasalanan. without God, burdened by sin, while upon this earth I trod. Jesus came by my way, Amen. Thank God. heard my humble plea. Master, please save me from what I've come to be. As I ran to his side, I was made whole. Amen. Straight into the arms of grace, his glory filled my soul. And I said, thank you, Lord, for all your mercy upon me. If not for your grace, I could not be free of the burden I had that I carried so long. Now I am free and I'm heading home, and I wanna say thanks. Mga kapatid, kung ligtas ka, alam mo pinakamagandang gawin mo ngayon? Pasalamatan mo siya. Pasalamatan mo ang Diyos na dahil doon sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, hindi ka napupunta ng impyerno. Kung ikaw ngayon bisita, hindi pa tiyakan yung kaligtasan, lumapit ka kay Kristo ngayon. At sampalatayanan mo yung kakompletuhang ginawa niya dahil yun lamang ang tanging paraan para maligtas ka. Tayong lahat ay pumikit. Pikit natin ang ating mga mata, yuko po natin ang ating mga ulo. Magkaroon tayo ng konting silent prayer. At sabihin natin sa Panginoon, Lord, thank you. Thank you for all the things that you've done in my life. Thank you that you died for me. Manalangin ka sa sarili mo ngayong umaga. Sa aming mga bisita na hindi pa nakakatsak ng kanyang kaligtasan, kailangan mo si Kristo ngayon. Hindi ang simbahang ito. Hindi ang reliyon, kundi si Kristo. Sumampalataya ka na si Kristo lamang ang tagapagligtas, na siya lamang ang namatay para sa iyo at inilibing at nabuhay na maguli. Habang tayo nakapikit, tatawagin ko si Pastor Alvin. Pastor Alvin,